Gaano kabigat itong sakit na to? Okay, rheumatoid arthritis, it's it's an autoimmune disease. Yung autoimmune disease na to, yung mga parang inaatake, imbis na tulungan yung immunity mo, lalong inaatake ang cells mo. Yung gano'n. So yung rheumatoid arthritis, sa joints yan eh. Sa joints dito, sa knee, sa fingers, anything na joints. Yan. Pag hindi ka nakainom ng gamot, okay, hindi mo trinit yan, it is disabling. But it's not fatal. Ganun. So, parang kapatid yan ng lupus. Yung parang kay Chris Aquino, gano'n. Magkapatid yun. Kapatid. Or magpinsan yun. Ano mo nalaman na meron kang ganyan? There was a time na hindi na ako makalakad. Talaga? Oo. Kasi one day biglang gano'n? Oo, naglalakjo ako. Hindi ako makalakad. Kaya may mga tungkod ako. Kaya, kasi alam ko, pag hirap ako maglakad, kailangan ko isuportahan yung sarili ko. So, meron akong mga tungkod everywhere. Ganon. So, naramdaman ko, hindi na ako makalakad. Hirap na ako. Isang mapayapang Semana Santa sa inyong lahat. Tamang-tama po ang ating parauhin ngayon dahil makakausap po natin ang inspirational diva na si Miss Jamie Rivera. Pero bago yan, subscribe po na kayo sa aking channel at sa Christine Babau's channel. Hi! Hello! Hi, Jamie! Kumusta na? Kumusta na? Mabuti. Welcome. Ganda naman ang bahay nyo. Ay, salamat. So ito ang receiving area nyo, no? Yes. This is our receiving area. Matagal na kayo dito? Oo. May mga more than 20 years na rin kami dito. 20 years na. Oo. Dito na lumaki yung anak ko. Dito na siya nagkaasawa. Gano'n. Matagal na rin. So pinagawa nyo ito? Yes. Okay. Yung husband ko ang naggawa nito. Yun. Kasi meron din kaming build and sell din kami noon. Okay. So during that time, pinagawa ito ng husband ko. Yun. And I see a piano. Nagpa-piano ka rin ba? Hindi na ngayon. Dati, kaya ko widow. Pero tagal na. Ang ginagawa ko, kumukuha na lang ako ng pianista. Ay, talaga? Pagka merong occasions, ganyan. Ito mga plaka mo to Oo. Ano ito? Tell us about these records. Yes. Okay. Ito nung araw kasi, pag sinabi mong long playing album, di ba? Ito yung pangalawa ko. Ito yung unang-una. Ito yung Hey, It's Me. Ito yung una. Yan, yung Hey, It's Me. Andyan yung mga Hey, It's Me, Love Me Again, mga ganyan. Yan yung, yan, Hey, It's Me. Pero meron din yung single. Nung araw kasi, pag sinabi mong long playing, meron ding single yan. Anong single nito? Ito, andito ito? Yan yun. Okay. Yun, Hey, It's Me. Sa Raon, binibenta nila yan ng paisa-isa. Yung gano'n. Saka ito yung pinapatugtog sa radio stations noon. Oo, yan. Pag sinabi mo... 45. Yeah, 45, yan. Saka sa mga jukebox. Oo, diba? Tapos ang maganda noon, dapat yung may flip side. Ano naman kanta ng flip side? Ano ba yung nakalimutan ko? Hey, It's Me rin eh. Minus one siguro yan. Okay. Yun. Paano tono nito? Sample. Hey, it's me. I hope you still remember your old friend. And then we can talk and laugh again. Ooh, wow! Brings back memories, guys, ha? Yun. Sa mga batang 80s dyan. Yan. Ano pa yung ibang plaka mo rito? Pagkatapos, so anyway, so pagka sinabi mong ganyan, na single, nagkaroon ako ng, I think nandito rin yung I've fallen, yung sumunod na kanta ko yung I've fallen for you eh. Okay. Yan. Is this your biggest hit, I've Fallen for You? Ito na nga yun, I've fallen for you. Yan ang biggest hit mo? Parang gano'n? Oo, parang gano'n. Noong una kasi akala ko, hey, it's me eh. Saka, mahal naman kita. Pero it turned out, hanggang ngayon, ito pa rin? oo, alam mo ba sa Spotify, ito ang biggest biggest number ko na downloadable, na download.
Yung ganon. So, greatest hit ko siya na as of 2025. Naging movie ba yan? Oo, nila Kim Chu. Kaya pala, talagang naka-adapt siya dun sa mas makabagong makabagong generation, no? Ay, yung mga naging hits ko sa Octo Arts, yung Hates Me, Mahal Naman Kita, yung Pangarap ka na lang ba o magiging katotohanan pa? Bakit may mahal ka ng iba? Ayun. Yun yung next ko. Tapos ito na ang I've Fallen For Paano You. yung I've Fallen For You? Paano? I've fallen for you. Finally, my heart gave in and I'm fallen in love. I finally know how it feels. So this is love. Walang kakupas-kupas. Ang galing pa rin kumanta. Yun. Hindi nagbabago. Pagkatapos yung last na ginawa ko sa kanila is, I think this one. Ito na. Yung Awit Para Sa'yo. Ito yon yung last na LP ko. Yung long playing. Yung tingin mo ang awit ko, natapos ko dahil sa'yo. Maramdaman kaya o baliwala. Sino nag-compose nun? Ako. Ay, ikaw. Oo, ako nag-compose nun. Yung I've Fallen For You, si J. Donna Montelibano, yung Mahal Naman Kita, Marizen Yanesa, Hates Me ako din. Ayun. Galing. Galing naman na itago mo yung mga plaka, pati mga 45 sa tago mo. Oo, kasi syempre, yan mga memorabilia na yan eh. Oo. Di ba? So ito sala nyo. Yes. At ang ganda rin ng garden nyo. Oo. Ayan kita-kita from here, ang garden. Syempre, naalagaan ko din yan. Oo. Di ba? Lalo yan, actually, alam mo, nag-start lang ako talagang ayusin yung garden ko nung COVID. Kasi hindi nga tayo makaalis ng bahay, di ba? Oo. So Oo. focus na focus tayo talaga, Oo, no? nung COVID. At ang hindi nila alam, si Jamie ay magaling din mag-painting. Alam mo isa mga pinate ko, alam mo isa? Ano? Ayun. Ay, itong dog? Oh. Oh, wow! Galing, ha? Oo, di ba? Ayos, ha? Oo. Pinaint ko yan kasi ganun pala talaga pag pag nung COVID talaga lahat gagawin mo na para lang wag kang idle di ba, no? May tawag kami dito, Coke Zero. Coke Zero! Parang hindi ko naman nakikita ang Yan, Coke. ang Parang naman title naging niya. Coke Zero yan, puro kulay. So ngayon di mo muna nakikita, di ba? Oo. Nakikita mo ngayon yung korte, di ba? Sige, asa. Sige. Teka, wala yung ilaw, di ba? Ito yan Oo. Yan, di ba? Ayun! Diyan ka nagsimula. Diyan ako nagsimula. Yung shape ng Coke. Oo, so, pag titignan mo, Ayun na nga. Naiiwan. Ng Coke ka. naiiwan. So pag nilagay mo na Image. Andyan Yung image ng bote, Oo. naiiwan. Kasi habang ginagawa ko yan, umiinom ako ng Coke Zero. Yan, umiinom ako ng Coke Zero. So, sabi ko, wala lang, kalokohan lang. Sabi ko, nilagay ko ganyan. So, every time meron akong meron akong mga guests, yan, pinag-uusapan namin, hanapin niyo yung Coke Zero. Ayun. Talaga hindi nga naman mahahanap eh. Hindi Ang hirap eh. mahahanap, oo. Sobrang hirap. Pero may time. Going to the kitchen. Medyo magulo yung kitchen namin. Ayan. Ito, Oo. well, syempre, the usual. Pero ito, meron kaming tepan. Ay, okay. Ito, Ang galing ah. Oo. So sometimes, pagka nagkakatuwaan, ganyan, magluluto ka dito. Ganyan. Ng Ang tepa. saya naman. Meron kang grill. Pero ngayon hindi na masyado. Kasi nung araw kami nung husband ko, kain kami ng kain ng Japanese tepan. Yung ganyan sabi. Sino nagluluto? Kayo lang? Kayong dalawa lang? Oo. Minsan ako, minsan never siya. Ako. Oo, noon yun. Pero hindi na masyado. Tapos ngayon, meron kami dito na dumbwaiter. Oh, yan. Dumbwaiter yan. Oh. So, ibig sabihin, yung dumbwaiter na yan, so para, kuwari, may pagkain na magagaling sa baba, yung gano'n, para hindi sila umakyat, dito nila iaakit yan. Pero ngayon, hindi ko muna, hindi nakasaksak eh. So, yun, dyan umaakit yung pagkain.
para sa kusina, coming from the dirty kitchen. Dirty kitchen. Ang dirty kitchen nila sa ibaba. Nasa baba. Ayun. Diyan ka dadaan mo, meron terrorist sa baba. Oo, terrorist sa baba. Hindi naman siya masyadong fan ng Coco. Oo, yun, ano mo. Ayan, di ba? Okay, let's go to the second floor. Sa Okay. yung mga awards room. Okay. So, doon na Trophy tayo. room pala, sorry. Mag-elevator pa ba tayo or you want to go up na? Oh, yeah, go up na tayo. Oo, go up na lang Okay. tayo. So, this is going to the second floor. Kailangan mo. May camera. May nagtatago doon. Ito, Julius. Ano to? Doon galing ko lang ng Sapa, Vietnam. Vietnam. So, binili ko. Kasi sabi ko, Miss Saigon. Oo nga, no? Ikaw yan. Ayan. Miss Saigon. Miss Saigon. So, akit tayo. What is this painting? Ito, gawa ni Father Arman Tangi. Oo. Oo. Siya yung gumawa ng mga, ito. Yan. Oo. Yung mga, yan, ito. Siya gumagawa niyan. Yan, oo. Pare. Yan, oo. Oo. Ito. Siya hindi na yun. Yun. Basta mga mother and child. Ikaw ba ito? Yes, and that's my daughter, Rain. wow. Cute naman. So, Ito ang iyong treadmill? hindi alam mo kung bakit. Pag nag-rosaryo ko, nagte-treadmill ako. Oh. Di ba sabi ko nga kailangan nag-exercise ako palagi. Tama. So, habang nagte-treadmill ako, nag-rosaryo ko. Oo. Yun. So, doon kami dito ako. This is my prayer area. Oo, ito prayer area mo. Oo. May collection ako, Julius. Sige. Ito, wherever I go. Uy, ang daming spoon. So, yan yung mga kinokolek ko pagka ko, pupunta ako sa mga bawat countries na napuntahan ko. I get spoons. Yan. Yan. So, ito yung mga landmarks nila. Yung ganon. The latest is the fancy pan in Vietnam. Yan ang uso-uso ngayon sa Sapa. Oo. So, pinuntahan namin. So, lahat yan yung mga countries na yan na napuntahan ko. Why spoon? Bakit? Yan ang mabilis eh. Di ba? Mabilis bilhin. Saka lahat ng country may ganun eh, di ba? Yun. Ayun. Tapos this is Sino mo, patron saint mo? St. Anthony. Pareho tayo. Saint Saint Anthony of Padua. Yes, ayun. St. Anthony. Baka madapakan. Ayan, paborito namin yan. Yan, St. Anthony de Padua. Oo. Ito, St. Anthony. Ayun. Alam mo ito, antique na to eh. Noong una hindi ko siya pinapansin eh. Oo. Tapos biglang, love na love ko na siya. Hindi, promise. Alam mo yung... Kasi kinasal din yung anak ko dun sa Sanctuario de San Antonio. Oo. Alam mo, from then on, sabi ko, doon ako doon siya ikakasal. Nagpe-pray ako na nagpe-pray. Kasi nahirapan din ako sa papers ng anak ko eh. From America. So lahat ng pinag-pray ko kay St. Anthony, sabi ko, St. Anthony, alam mo, ikakasal yung anak ko sa parish mo eh. Tulungan mo naman ako. Ang bilis. Talaga. Saka anything na i-ask mo sa kanya na may nawawala, patron saint, talagang mahahanap mo. Akala mo, it's a joke. It's not a joke. If you really ask his help to find something na nawawala mo, magugulat ka. Magugulat ka. Makikita mo. Makikita mo. So, have you seen this one? This is the Bible. This is a Pinoy version of the... Ang Bible. Ang Bible. Pinoy version. Itong Bible to, kaya bakit gustong-gusto ko to? Kasi Taglish. Oo. Taglish, ha? Yes, Taglish. Oo. So pagka meron kang hindi maintindihan, God created the world, di ba? Ang nakalagay dito, create ni God on the first day. Ganon. Parang conversational lang. Parang conversation lang. Simple lang. So pag meron ako hindi naiintindihan sa Bible, dito ko babasahin. Mas naiintindihan ko siya. Ayun. Saan mabibili yan?
Sa mga bookstores. Meron na rin Yan. sa mga Catholic bookstores. Yes, Catholic bookstores. Ang Bible, Pinoy version. I highly recommend this one talaga. Guys, kasama na natin ang ating inspirational idol pagdating sa kantahan, Miss Jamie Rivera. Jamie! Hello! Hi, Julius. So Grabe. nice to be here. Ang dami na natin pinagsamahan. Tagal na namin magkakilala ni Jamie. Oo, tagal na. You sang in our wedding. Yes. Oo. At nag-guest ka sa mga shows ko before. Yes, oo. Sa ABS-CBN. Yes, So, how are you now? Meron kang bagong kanta? Yes. Right now, pinopromote namin yung Ningas ng Pag-asa. Ningas ng Pag-asa is the Tagalog version of Pilgrims of Hope na nanalo sa Vatican. Contest yun na ginawang theme song ng Jubilee 2025. And tinatranslate yun ng lahat ng mga countries all over the world to their own languages, ganon. And dito nga sa atin, pinatranslate nga sa akin, and we entitled it Ningas ng Pag-asa, Flames of Hope. So, bali na-identify ka na talaga as a singer ng mga inspirational songs. Yes. Pero before that, ang kinakanta mo mga pop songs, di ba? Yes, oo. Paano ka ba napasok sa sa industriya? Ano Okay. mga beginnings mo? Ayun, yung mga humble beginnings Yes, ko. Una, nag-ano muna ako. I started with Metropolitan Theater. Yun. Pumasok ako doon, nag-training ako ng voice, ganon. From Metropolitan Theater, I auditioned for Music Mate Girl. Contest yun. Oo. So, nanalo ako doon. One of the 5 winners ako. And then, while I was promoting one of the products of Yamaha yun J.U. Pangco, Ed Baglake spotted me and asked if I want to join Network Entertainment. Yung Network Entertainment, yun yung Penthouse Live before. Okay. Yung sila, Tito Fritz Infante. Minanage na ako ng Network Entertainment. And then, they introduced me to Gina Calaguas, and Gina Calaguas introduced me to Tita Dulce Lucban, the mother of Pops. Mami ni Pops. Oo. And si Tita Dulce, pinakilala ako sa Octo Arts, kay Tita Aster Amoyo. Yun. Yun. Inalagaan ako ni Tita Aster Amoyo. So, in short, naging Octo Arts recording artist ako. So, I stayed with them for many years until 1990, nag-Miss Saigon ako. Pero babalik lang ako ng konti. Balikan ko lang ng konti yung I Fallen For You. Yes. Naging hit song yan. Naging parang anthem yan ng mga kabataan noon, di ba? Oo. Love song Yes. Anong naging effect nun sa'yo nung naging hit yung song na yun? Paano mo i-describe yung experience mo as an artist? Alam mo, pinaglabang ko yun kasi yung I've Fallen For You, ni-reject. Ha? Oo. Ni-reject ng ng Octo Arts. Ayun, tapos nagtantrum ako. Hindi, totoo, promise. Tantrum ka? Nagtantrum talaga ako, hindi pwede. Kailangan kasama yan. Kasama yan. Umiyak pa ako dun Iniyakan ko pa yung I've Fallen For You. Kanino composition yun? Si J. Donna Montelibano. Because you like it so much. MacLeod na siya ngayon. Yes, because I liked it so much. Tawag ko kay Boss Bob, Bob Guzman, siya pang sa A&R nun. Sabi ko, Boss Bob, talagang I believe in the song. Excited na akong i-record ito. Sabi ko, kasi marami siyang rason. Ayoko talaga. Ayun, sabi, sige, pagbigyan natin si Jamie. So pumasok na yung song? Pumasok yung song. Ngayon, tapos na-record na, ganyan-ganyan na. Meron akong kanta na, habang pinopromote ko yung Pangarap ka na lang ba? Sikat din yan. Yun. Sumikat din yun. By Marizen Yanesa. Habang pinopromote ko yun, tinawagan ako nagkausap kami ni Carlo Orosa. Sabi niya sa akin, Jane. Jane is my real name Sabi niya, Jane, sikat na yung I've Fallen For You mo sa Cebu. Ganun, sa Cebu. Sabi ko talaga, niya, oo, sikat sa Cebu. Nung pala, doon ko nalaman, ang mga singles pala, kailangan sumikat muna sa probinsya. Mas nauuna silang sumikat doon. Oo. Tapos, later on,
Oo nga, narinig ko na, dire-diretso na. Dire-diretso na, sikat na siya, tapos narinig ko na sa Raon. Oo. Alam mo, pag sa Raon, Okay yan, ha? Okay na sign yan. Oo, okay na sign yan. Oo. Pag dumaan ka ng Quiapo at nadaanan mo yung Raon, Oo. at tinutugtog nila yung kanta mo, I've fallen for you, sikat ka na. Oo, galing, sikat na yung kanta mo kasi piniplay na sa Raon. Oo. Kasi sa Raon, hindi nila ipiplay yung single mo pag hindi sikat. Ayun. Doon ko nalaman, oo, sikat na. Tapos kinanta na ng mga bata hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Oo. Pag sinabi mo na high school, meron kang crush, yun. At theme song nila, I've fallen for you. Natutuwa naman ako kasi nga, malaki ang naitulong sa akin nung I've fallen for you. Mas sumikat ka syempre, di ba? Oo, mas sumikat nakilala talaga ako. Na-sustain din yung career ko. Oo. Pero may ibang market ang mahal naman kita. May ibang market ang... Mas mature yun eh, no? Oo. Ito mas young. Oo, mas young. Yun. Kaya, shout out kay J. Donna Montelibano MacLeod. Ayan. Sa akin, Marzen Llanesa. Kasi sila yung mga composers na tumulong sa akin nung nag-uumpisa pa lang ako. Ano naman ang kwento ng Miss Saigon? Di ba ang nauna dyan si Lea, syempre, di ba? Yes, of course. Oo. Bakit nag-try kang pumasok sa Miss Saigon noon? Ba't mo naisipan? Nung unang batch, wala akong nonchalant. Hindi ba sabi nga ng mga hindi ko siya pinapakilaman, gano'n. Tapos, sumikat na yung Miss Saigon, sila Isay, nandun na, sila Pinky Amador, sila Jeline, sila Lea, Monique, nandun na sila lahat. Wala akong alam about Miss Saigon. And then later on, yung kaibigan ko, si Ricky Ongtenko, sabi niya sa akin, samahan mo ko, punta tayo ng CCP, mag-audition ako. Sabi ko, sinamahan ko naman. Pagsama doon, sabi sa akin, halika, kumanta ka na. Sabi sa akin ni Ricky. Ay, kumanta naman ako. Tapos, pagkanta ko, wala na, ayaw na nila ako palabasin. Wala akong alam eh. Sino nagpapa-audition? Sila Cameron. Sila mismo nandun? Oo, nandun sila. Wala naman akong alam na Miss Saigon eh. Kinanta ko yung Piece of Sky kay Barbra Streisand. Tapos nakikita nila, nakakasunod ako. Nakakakanta ko, nasusundan ko lahat. Tapos siguro nakita mo akong biyat ko, mukha akong kawawa. Yung mga sabi niya, pwede to. Ayun, tapos, mamaya pinabalik ako. Bumalik naman ako. Sabi ko, tapos maya in-invite na kami pumunta ng Broadway. Ang kasama ko doon, ang in-invite nila si Regine Velasquez, ako, saka si Ate Dulce. Si Dulce, na-interview ko rin siya tungkol dyan eh. Oo, si Ate Nakwento Dulce. niya rin sa akin yan. For whatever reason, hindi ko na alam kung ano nangyari sa kanila. Kasi nagkanya-kanya na kami after that. Ako, bumalik na ako sa Philippines. Pagdating dito, after a week or 2 weeks, tumawag na sa akin si Dong Alegre. Sabi niya, how would you like to go to London? Siyempre, sama ako. Diba? Sama. Punta naman ako. Ang nilagay nila sa Broadway, si Lea. Kasi sa Broadway kami pinapunta eh. Yun ang mag-open noon. Dinala nila si Lea, so kailangan nila ng isang kimpa dito sa West End. Sa West End. So, nandun na ako, pang-alternate ako, pang-understudy. Ni Monique, saka ni Jeline Desiderio. Tama, si Monique niya. Oo. Kasi si Lea papunta na doon. So, tatlo na kami doon. Tatlo na kami na Filipina na Kims. Ganon. Tapos eventually, si Monique, umalis na rin siya. Tapos dalawa na lang kami ni Jeline Desiderio na nag-alternate kami as Kim. Yun. Yun. Tapos, masaya ang ng Miss Saigon kasi naging family kami doon eh. Diba? Sila Isay, Robert, Bobby Martino, Jeline, Pinky Amador. Yun. Isa yun sa mga pinakamasasayang part ng career ko. Being in Miss Saigon. Pero being in Miss Saigon as Kim, di ba merong mga scenes doon na kinakailangan intimate ka doon sa partner mo? Yeah, oo. Hindi ka ba nahihirapan doon? Hindi naman. Kasi naman yun eh. Actually, daya naman yun eh. Daya ba yun? Oo eh. Hindi, ikikiss mo, ganyan, okay lang. Pero after that, wala na eh. Wala na. Nung inano ko na sa mind ko na, may kissing scene to. Okay. Yun. May kissing scene to. So, inano ko na, program ko na yung sarili ko na, kailangan ko
merong kissing scene. Kasi wala ka experience sa mga ganyan acting before, di ba? Ng mga ganyan-ganyan. Saka yung skimpy bikinis. Oo, yung mga gano'n, di ba? Puro medyo daring. Oo, skimpy. Pero ako pa nga nag-request nung, gawan nyo naman ako ng costume na, kasi nung una, ano yun parang salingket lang ako. Kasi nga, sabi nila, wala nga experience si Jamie sa theater. So sabi ng production, lagay lang natin siya dyan habang nag-understudy. Gawa lang natin siya ng costume. So kumuha sila ng scarf, pinutulan sa gitna, nilagay sa akin gano'n. So hanggang dito yun, sila ng belt. Sabi ko, bakit ganito? Sabi ko, gawan nyo naman ako ng bikini. Ako pa nag-request Yun. Mamaya, ginawan ako ng bikini. Orange na bikini. Sabi ko, yes. Ano na ako, legit na ako. Na bar girl. Legit bar girl na ako. Yung gano'n. Kasi eventually, naging na nga kami ni Janine. Naging alternate na nga kami. Yun. So, may mga understudies na rin kami, gano'n. So it lasted for almost 2 years. Yun. Tapos, umuwi na ako dito. Ayun, tapos nag-start na yung second, part of my career. Mas gusto ko yung, Julius, yung concert scene and recording. Saka more into production ng mga Pro Tools, digital. Oo. So mahilig ako sa ganon. So sabi ko, I want to go into producing songs. Doon nag-start yun. Nung pumunta ako from Octo Arts, I moved to Star Music. They gave me the opportunity to become a producer, an executive producer. So anything na inspirational, sa'yo yun. akin Sa'yo yun. nakatoka yun. Until now that they gave me my own label, which is called Inspire Music. Yung year 2000, nung una ayokong gawin yun Yung Jubilee song? Yung Jubilee, nung una ayokong gawin Bakit? Parang nakafocus pa ako nun sa pop songs. And then came the 2000th birthday of Jesus Christ. And then my brother asked me, Jane, do you want to sing for the 2000th birthday of Jesus Christ? Sabi ko, sige, di gawin natin. Iba focus namin na Ate Vilma Selga pa nun Ayun, sabi niya, sige, gawin na natin yan, ganyan. Little did we know that it will become a requirement for all the Catholic schools, lahat ng simbahan, lahat ng anything that's Catholic, di ba? It became it's more than 9 times platinum. Oo, 9 times hindi lang namin binigyan ng masyadong malaking engranding mga write-up, ganyan. Press release. Oo, press release. Pero yung grabe yung inabot nung Nung song na yun. ng song ng Jubilee 2000. After that, na kami dadating yung Santo Papa, si pa nun? Pope John Paul. Pope John Paul II pa nun. Ito ngayon yung 4th World Meeting of Families. So, only selfless love, Jesus show the world. Yun na yun. Dadating dapat si Pope John Paul II nun. So, kaso weak na siya nun Weak na siya nun. Medyo ill na siya nun. So, hindi siya nakapunta. So, ang ginawa namin, pinakanta kami, Apo Hiking Society, Celeste Legaspi, and myself. Binigyan kami ng different versions of the Only Selfless Love in front, live via satellite for Pope John Paul II. Ako, they gave me Italian. Yun, kumakanta kami for Pope John Paul II, ganyan. And eventually, he died. And then, pinakanta na ako ng mga movies, like Tanging Yaman, pinakanta na sa akin yan. And then, nagkaroon ng gulo sa Pilipinas noon di ba? Nagkaroon ng pinakanta sa akin sa EDSA DOS. EDSA DOS. So, pinakanta sa akin ng Heal Our Land. Yun, kasi the purpose naman why we sang Heal Our Land was to unite the country in prayer. Yung gano'n. Para lang magkaroon tayo ng theme na a prayer song. Di ba St. Augustine said, singing is praying twice. Ganon. Yun lang naman ang purpose namin doon. Para magkaroon tayo ng
collective song for the whole Philippines na i-heal niya yung country natin. Tapos lahat na, dire-diretso na yan. Lahat pag may sakit, pag may sakuna, JB, pwede ka bang kumanta dito? Nung nung COVID. Oo, ano kinanta mo ron? Hindi, maririnig mo, lahat makikita mo, Lord, heal our land. Yung mga ganun. Lahat ng pinapakanta, yung ganun. So, it became a healing song of the country, di ba? Yun. Doon nag-start yung tinawag ako na inspirational diva ni Ron Romulo. Sabi niya, lahat ng kinakanta mo, Jubilee, Only Selfless Love, Heal Our Land. Sabi niya, dapat tawag na sa'yo, inspirational diva. Yun pala, doon galing yun. Doon nag-start yun, kay Ron Romulo. So, siya yung sa akin, nagbigay sa akin ng title na yun. Noong 2015 na, ito na, nabalitaan ko na, maaga pa ko 2014, alam ko na dadating ang Santo Papa. Ganon. So, tumawag ako kay Archbishop Sok Villegas. Tinawagan ko siya. Sabi ko, Archbishop, sabi ko, Father, balita ko po dadating ang Santo Papa. Pope Francis. Pope Francis na to. Pope Francis na to. Yes, Jamie. Sabi niya, pwede po ba akong gumawa ng kanta para sa... pwede pa po ba kaming mag-record ng kanta for the Pope Francis sa pagdating niya? O, sinong gagawa? Sabi ko, ako po. Sabi niya, sinong kakanta? Ako din po. Volunteer ka na talaga. Sino magpo-produce ng kanta? Kanino natin Ako din po. Sabi niya, ikaw lahat. Sabi niya gano'n. So, na ako, parang ang tawag sa akin, Reyna Presentada. Di ba? Hindi na inspiration. It's the order. Oo, di ba? Ako na lahat. Ako na lahat. Reyna Presentada na ako. Sabi niya, sige, pero you only have 2 weeks. Sabi niya, you only have 2 weeks kasi ipapadala pa natin yan sa Vatican. Kailangan may ganun pa, Oo, kailangan Grabe, i-approve. higpit, Oo. Okay. Ipapa-approve pa natin yan sa CBCP. Sabi gano'n, sige po. Sabi gano'n. So may pressure ako ngayon. Alam mo, 2 weeks di ako lumalabas ng bahay. Nagko-compose ka lang. Nagko-compose ako. Gumagawa ako. Hindi ako makagawa. Pinanood ko lahat ng ng mga videos. Nagbasa ako ng Bible, nagbasa ako ng lahat, anything about the saints. Wala talaga akong lumalabas. Sabi ko, eto, na hirap na ako. Labas mo na ako. Labas ako. Paglabas kong ganyan, may kumatok sa may kumatok sa... Pintuan. Sa bintana ng kotse. Okay. Sa ganun. Diyan, namabalimos. sa Santolan. Sabi sa akin. Pagkakita kong ganyan, sinulat ka agad, do you see these children on the streets? Oo. Okay. Tapos biglang makita mo, ando sila sa sidewalk, natutulog yung family. Ando, natutulog. Have you walked the pavements where they sleep? Nakita ko do you feel? Tapos, syempre binigyan ko yung bata, di ba? Nakaganyan, binigyan. Do you feel sumagi na ganun. Nabigyan ko yung bata Do you feel their hands when you give them alms? Did you ever give them bread to eat? Kasi binigyan ako ng theme ni Archbishop Sok Villegas. Solidarity with the poor, mercy to the weak. Sabi niya ganon. Tapos, sumunod na, dire-diretso na yon. So, yun yung time ng Yolanda. Have you seen their homes washed by the floods when a mother tightly holds her child? Kasi nakita ko yung nanay na nakakapit sa poste. Hawak niya yung anak niya na para hindi matangay ng ng hangin. Yun. So, dire-diretso na yung mga songs na lyrics. Yun, tapos tinawagan ko na si Noel Espinida. Sabi ko, Noel, lagyan natin ng music ito. Pinadala namin sa kay Archbishop Sok Villegas. Yan. Pagkatapos, mamaya nanood kong sini, tumawag si Archbishop Sok. Sabi niya, Jamie, you'll be very happy with my news. It's so beautiful. Sabi niya gano'n. Sabi niya, na-approve na rin ng CBCP. Yung gano'n. Sabi niya, needless to say na-approve na rin ng Vatican. Yung gano'n. So, ayun na. Dire-diretso na yun. Tapos yun, nirecord na namin. Hail Mary Children's Choir. Yun, together with them.
kinanta na namin, nirecord na namin, ganyan. Hanggang, yun na nga, pinakanta na kami sa MOA. Yun. Doon sa MOA, sabi na, paano kaya tayo makakalapit sa Santo Papa? Sabi gano'n. Kasi alam ko, hindi naman lahat pinapalapit eh. Eh mamaya, pinadala sa akin yung mga bata na mga may kapansanan. Mga gano'n. May dala kami, mga ganyan. Sabi ko, ito na this passport. Ito is the passport in my hand. Yun. So kumanta ako, kasama ko yung mga bata. Si Pope Francis, mahilig sa bata. Mahilig sa bata. Gaano kakalayo kay Pope Francis nun? Andiyan siya, andito kami. And you see his reaction habang kumakanta ka? Conscious ka? Oo, nag-uusap sila ni Bishop Tagle. Yung gano'n. Siguro, tinatranslate ni Bishop Tagle yung yung kanta. Ayun, pagkatapos nung gumanon gumanto yung si Pope Francis, sabi niya pagkatapos ng kanta, gumano. Eto na to. Maniwala ko. Lapit. Munti ko makalimutan yung mga bata. Munti ko makalimutan. Teka, hindi. Ito yung passport ko to. Sabi ko, passport ko to. Yun, diniretso ko doon. Dinala ko, lapit kami. Ayun, syempre, nagmano na ako sa Pope Francis. Nagmano na ako. Tapos yung mga bata, pinagmano ko, ganyan. Ayun, sabi ko, yes! Ayan. Achieve! Welcome to my trophy room. Ganda na. Ito naman yan. Oh, wow! This is my Ang daming trophy room. awards. Marami na rin dito na nakapasok dito. So, Saint Cecilia, siya ang patron saint ng music. Yun. So, pag gagawa ako ng kanta, simula nung nakilala ko siya, recently ko lang siya na-encounter nakilala Saint Cecilia. Pag nga ngayon, gagawa ako ng kanta, I ask for intercession from Saint Cecilia na tulungan mo naman ako magawa ng kanta. Ayun. Nakakagawa ka. Tinutulungan ka nga niya. Nakakagawa naman. Oo, nakakagawa. Pero intercession siya. Ayun. So, Hall of Fame, Best Inspirational Song. yan, Catholic Mass Media Awards. Yes. Ang dami mo ng CMMA. CMMA. Platinum Circle. 2005. matagal Awit na yan. Awards. Dami. Ito mga concerts ko naman to. Ito, like for example, ito yung kami ng The Company. Yung ganyan, 2019. Tapos ito nung nag-30th ako. Yun, I had a concert also. Ikaw ba to? Music. Iba yung tsura mo dito Long hair Oo, long hair. Diba? Ayun, tapos yung kami nila Basil. Basil Valdez, ganyan. Tapos kami nila Ray Valera, Apo Hiking. Yan, mga ganyan. So, pag nagko-concert ako na ganyan, usually mga naman yan, mga halo ng pop songs, inspirational, and Broadway songs. Gano'n. So, pag sinasabi lang, hindi, inspirational lang niya si Jamie. Hindi naman. It's a combination of all the songs that I've done in the past. Binabalikan mo pa rin. Binabalikan ko pa rin. So anyway, ito yung, di ba, na-mention ko, ito yung Music Mate. Yan yung nanalo ako sa Music Mate. This is very memorable to me kasi syempre ito yung kauna-unahang trophy ko. Yan. Anong year yan? 1985. 85? Yes. Wow. Tagal na. Oo, 1985. Tapos, Ano ito? Contest? oo, Yamaha. Yan yung na-discover ako yung sabi ko na Yamaha. So memorable siya. Bakit? Kasi nga, yun yung unang-una kong trophy, unang-una kong napalanunan. Paano ka ba nahilig sa pagkanta? Nung syempre bata pa ako, mahilig na akong kumanta. Ang parents mo? Ang parents ko, my mom, maririnig ko lang siya kumanta yung community singing lang. And then sabi ko, ginagaya-gaya ko siya, ganon. That started it all na, kaya ko palang kumanta. And then, nung debut ko, doon ako nag-start. Sabi ko, pagkakataon ko na to, kanta ako sa debut. Kumanta ako, in my own debut. So, nag-start na yon, doon na, kaya ko na yon, sabi ko, pwede. And then itong
ang i-mention ko, yung mga first. I was the first Best New Artist, Recording Artist of Awit Awards. Pero ang tagal na, no? Di ba? Kasi ako una. Di ba? Best New. So, important din sa akin, ano to, 19... Can you is it 88? Let me see. Most likely, mga 80s. 88 ba yan? 88. 88. Oh, 88, yan yung first nagbigay sila ng Best New Female Recording Artist. Yun. Ako yung Kauna-unahan. kauna-unahan na female. Yun. Tapos, ang alam ko, ako din yung unang yung most promising entertainer of the year. Oh, saan naman ta? Guillermo Mendoza. Guillermo Mendoza. Oo. Oo. Hanggang ngayon, meron ganyan. Oo. Guillermo Mendoza. Yun yung mga, syempre, yan yung mga ano ko, yung mga first. The rest, hanggang naging Hall of Fame na nga. Hall of Fame ka na, no? Alam mo bang matanda Veterano ka na. Sabi nga nila, di ba, sabi ko nga senior na ako, di ba? At my age, siguro naman dapat may ano ka na, Hall of Fame ka na. Yun. Tama. Yun. So, Hall of Fame na. And I think the last one was Faith, Hope, and Love. Ikaw, parang Uy. ikaw nag-award sa akin na na. Faith, Hope, Ako oh, wow. Ako ang nag-present. O, ikaw nag-present nun. Oo. grabe. Ito ata yun eh. Ito. Pero ito, is citation lang yan. Citation. But the rest, ayan. So, pagka nga, di ba, pag sa CMMA, parang mga tao, pag tinawag ako, di na sila nagugulat. Automatic. Expected na yan. Ako naman, wala. Hindi naman, I'm always honored to be given. Oo naman. To be recognized to for your work recognize, gano'n. is always a big thing. Oo, no? pero yung mga tao parang, okay, sige. Given na. No contest, no contest. Oo, nakakatuwa naman. Parang sanay na rin sila. Ganon. Ayun, tapos of course, nakakatuwa din naman na, ito yung sabi ko kanina, di ba, yung Bugis. Yung Bugis Street, yung ginawa ko na after Miss Saigon. Ito na. Yan. Oh, how long did you do this? Mga 3 months lang. 3 months Pero may na. nag-training ako sa Singapore. Kaya, sanay din ako sa Singapore kasi nga, tagal ko dyan eh. Oo. Oo. Tapos ito yung, di ba, pag gold record ka, Oo. yan yung araw yung pabinibigay. Oo nga. Sa mga GMA Super Show yan, di ba? Mga Yes. gano'n, no? Sa Itbulaga, mga gano'n. Oo. Ito yung single niya. Oo. Parehong ano yan, gold. Oo, parang gold. Ito yung ano ng Miss Saigon, of course. Tell us about that. Well, syempre yung pagka, kapag yung mga last day nyo na, yung ganyan sa theater, ganyan, magsasign na kayo ng mga ng mga poster, ganyan. So, lahat ng mga cast ng Miss Saigon, mga nandyan lahat. Ganyan. Kompleto, no? Yan. So, I did that for 2 years, ganyan, together with Jeanine Desiderio, kina Robert, Laisay. Yan pa nga yung side ni Isay, Oo nga, no? Isay Alvarez. Isa lang, kulit. I'll Si Kulit. miss you. Ayun, si Kulit. Tawag kasi Kulit. na sa akin, Kulit. Kasi ako yung Makulit. makulit. Ayun, yun nga. Yun. Oo nga, no? Yung pala sinulat ni Isay. Malakas ako kay Lord. Paano? Paano nararamdaman? Nararamdaman ko kasi lahat ng hinihingi ko kay Lord, okay, lahat ng hinihingi ko kay Lord, hindi ba sabi nga nila ganito yan eh, Romans 8:28, diba? We know that in all things, God works for the good of those who love Him, those who are called according to His purpose. Yung ganon. At si Lord kasi, pagka alam niyang mahal mo ang Panginoon, mahal ka din niya eh. Di ba? Kumbaga, pag sinabi mo anak ka ng Diyos, yung ganon, tutulungan ka talaga niya. Parang din yan eh, sorry to say, pero hindi naman, may favoritism din si Lord eh. If you're righteous and you are following the Word of God and you are following God, makikita mo, i-bless ka niya eh. Mararamdaman mo naman yan eh. And true enough, hindi naman, not only material blessings, no? But spiritual blessings, lahat ng anything naman na hiningi ko kay Lord, binibigay niya. Things like
Lord, wag mo naman pabayaan yung anak ko. Yung gano'n. Simple things, like, Lord, sana pumasa naman yung anak ko sa school na ganito. Alam mo, lahat nakukuha ko. Lahat, kasi hindi naman ako nag-ask for material things eh. Yeah. I do not ask for things na yung lavish. Walang ganon. Ang laging hinihingi ko yung para sa anak ko, para sa family ko, sa household ko, sa mga ano. Lahat yun, makikita mo, binibigay niya. Yung, Lord, may sakit ako. Yung ganon. Tulungan mo naman ako. Yung ganon. Tulad yan yung, as I mentioned earlier, I have rheumatoid arthritis. Ganyan. Never niya akong pinabayaan when it comes to my sickness. Talagang makikita mo na tutulungan ka niya. Hindi niya parandam sa'yo. Of course, you have to help yourself. You have to take the medicines that you have to take. Yung ganon. Pero, hindi niya palalalain. Yung ganon. Anything that I ask from the Lord, ginagrant niya eh. Kung meron ka din ginagawa na masama, yung ganun, hindi gusto ni Lord yun eh, di ba? Aayusin ka niya eh. Aayusin ka niya. Habang ginagawa mo yung hindi niya gusto, I don't think ibe-bless ka niya. I don't think that He will do that. Aayusin ka muna niya. Okay. Aayusin ka niya, at pag naayos ka na niya at ginawa mo na ang gusto ng Panginoon, doon ka niya ibe-bless. Hindi pwedeng gawa ka ng masama at maghihintay ka ng blessing mo. Pag yung mga gumagawa ng masama, ang nabe-bless sila, hindi si Lord nagbe-bless, no? Uy, maraming ganun na. Maraming ganon. Mas yumayaman pa. Masasamang tao. May balik yun. Meron. May balik yun. Kumbaga, the revenge is mine. Alam mong in the long run, hindi mo magtatagal yan eh. At the revenge is mine. Pag dumating ang tamang panahon, di ba? Pagbabayaran mo din yun. To those people who think that you are getting away with it, believe me, time will come, you will realize that bakit ko ginawa yun. Kasi may balik yan. Gaano ka bigat itong sakit na to? Okay, rheumatoid arthritis, it's it's an autoimmune disease. Yung autoimmune disease na to, yung mga parang inaatake, imbis na tulungan yung immunity mo, lalong inaatake ang cells mo. Yung gano'n. So yung rheumatoid arthritis, sa joints yan eh. Sa joints dito, sa knee, sa fingers, anything na joints. Ganyan. Pag hindi ka nakainom ng gamot, okay, hindi mo trinit yan, it is disabling. But it's not fatal. Ganun. So, parang kapatid yan ng lupus. Yung parang kay Chris Aquino, gano'n. Magkapatid yun. Kapatid. Or magpinsan yun. Yung gano'n. So, I take methotrexate 3 tablets weekly. I take folic acid to take care of my hair, my nails. Kasi pag hindi mo inalagaan yung sarili mo, pwede ka ma-disable. Ganon. And maingat ako. Sa gamot ko, meron ako mga sinasaksak sa akin, Prolia, sinasaksak sa akin every 6 months. Yung ganon. So, hindi ba sabi ko nga sa'yo, the Lord is taking care of me. Yeah. But you have to take care of yourself also. Yung ganon. Kasi marami ako nakita na yung mga rheumatoid arthritis, hirap talaga sila. Kasi ang tendency mo niya, gaganyan ka. Yung ganon. Pag hindi ka nag-take ng gamot. Pag hindi mo inalagaan ang sarili mo. Yung ganon. So ako naman, maingat ako. Maingat ako. Kung ano sabihin ng doctor ko, may blood works ako every twice a year or thrice a year, depende. Blood works ako, check ko ang ang SGPT ko, ang creatinine ko, lahat yan. Paano mo nalaman na meron kang ganyan? There was a time na hindi na ako makalakad. Talaga? Oo. Kasi one day biglang gano'n? Oo, naglalakjo ako, hindi ako makalakad. Kaya may mga tungkod ako. Kaya, kasi alam ko, pag hirap ako maglakad, kailangan ko isuportahan yung sarili ko. So, meron akong mga tungkod everywhere. Ganon. So, naramdaman ko, hindi na ako makalakad. Hirap na ako.
ayun, so nagpunta na ako kay doktora na, yung sa doctor ko, si Dr. Navarra. Tapos tinik yung yung blood ko. So mataas yung aking Westigren. Ang tawag doon Westigren. Tapos SGPT, yung ganyan. Titignan nila yun. Pag mataas ang Westigren mo, you have rheumatoid. Yun. Pagka pagka wala siya dun sa yung in between, yung tumaas ka dun sa sa number. Yun. Anong nagkakos doon? Hereditary ba yan? Hereditary to. Oo. Hereditary. Ayun, tapos mahina ang immunity mo, yung gano'n. So, prone ka sa, ma-stress ka, prone ka sa shingles, yung gano'n. Naku, Prone ka sa mga... Kailangan pala alagaan mo mabuting health mo, no? Yes. Kailangan Yung immunity mo medyo mahina. Medyo mahina. Ayun. Tapos kailangan kong exercise. Gano'n. Pero maniwala ka, nagba-badminton pa rin ako hanggang ngayon. Dapat lang. Hanggat kaya, di ba? Hanggat kaya. Oo, hanggat kailangan kaya. mag-exercise. Exercise, gano'n. Walking, gano'n. Pero ang pinakalaro ko talaga, badminton. Okay. Ano That's na good. ako? Siguro may mga 30 years na ako naglalaro ng badminton. Wow. At nagte-table tennis ka rin. Yes, nag-table tennis din ako. Ayun, kaya Oh, wow. May nasa loob na isang room Anong purpose ba't nasa loob na isang room? inakyat ko na kasi nga nasisira eh. Oo nga, lumulobo. Oo, no? lumulobo pag hindi nagagamit. Saka isa pa, kasi ayoko nung yung humahabol ako ng bola. Na masyadong... Okay. Di ba pagka masyadong wide? Oo, pag napalayo. Oo. Kaya may wall. Oo. Kaya pag dito ka lang. Dito ka lang. Gusto mo mag-try? Sige, let's go! Uy, maganda to Gano'n, di ba? O, di ba? So, pag ang lapit lang ng naanohan mo. Oo nga, galing mo Naisip mo yun O, last Sayang. round. Last na to. Okay na. Ayun. Saya. So, masaya lang. Tapos yan, pag ng puso. energy. Oo. Nakaka-pump din ng heart. Oo, nakaka-pump din ng heart. Ito ang kanyang family. Yes, that's my family. Ayun. Anong name ng husband mo? JB. Uy, parang Julius Babaw JB. JB Mendoza. Ang daughter mo, si? Ano yan? Ang pangalan niya, Ray Mendoza, pero JB tawag sa kanya. Si JB daughter? Mendoza. Rain. Rain. Ah. Ang kanyang family. Ray Mendoza. Oh. Yun. Ito naman. Tapos magtataka bakit may picture dyan si Ate V. Oo. Oo nga, bakit? Bakit may Ate V rito? Vilman yan kasi ako. Ay! Vilma niya, solid. Solid, Vilman yan. Oo. Kaya ganyan. Kata mo, sa kung makakita ng merong si Ate V nasa mo, di ba? Sa bahay mo, Pero Anong alam reaction niya, mo doon sa sinabi nung kalaban niya sa politika na laos na raw siya? Hindi. Pwede mo malao si Ate V. Ano ba? Icon yan, no? Oo, Hindi nalalaos icon yan. yan. Oo, hindi malalao si Ate V. Kumbaga, na yan? Legend. Oo, legend na yan. Kaya hindi mo, Ano yung beauty secret mo at parang hindi ka tumatanda? lang. Beauty secret ko. Ano? Well, syempre, huwag ka na masyadong magalit. Huwag ka na Kasi masyadong lagi ka naman nakangiti no? Huwag ka na lang magalit. Yun, tapos lagi ka lang masaya. Yung ganon. Kasi kahit anong isaksa ko dyan, kung lagi ako nakasimangot, di ba? Meron na ba? Ano ka na? Hindi, mga facial. Ganun lang. Mga facial. Wala pa mga botox gano'n. Dati nag-botox na rin ako. Meron na rin, ha? Oo, meron na rin. Hindi ko naman ikakailayan. I'm 59. Ha? Oo. Oh my gosh. oo. 1 year to go. Meron ka ng Oo. ID. Hindi, actually, this year. This year meron ka ng ID. Oo, kasi 1965 ako eh. Grabe, di halata sa mukha mo. 2025, o di 60 na ako. Sa August, galing. 60 na ako. So, hindi ko i-deny na, of course, meron akong Botox. Hanggang doon lang ako. Hanggang doon lang. Hanggang doon lang. Para lang kasi napapagalitan ako ng mga kaibigan ko eh. Oo, sabi nila,
Uy, artista ka. Sabi niya, celebrity ka, kailangan maayos ka, kailangan wala pa rin. So, try naman ako. Hindi ka ba nalulungkot na yung anak mo malayo sa'yo? Nasanay na ako. Sanay ka? Nung una, nalulungkot talaga ako. Nalulungkot ako dahil only child eh. Nasa Amerika siya, di ba? Oo. Kasi biro mo, nakasama ko lang siya for 19 years. 19 years. 19 years ko lang siyang nakasama. After that, lumipad na siya, nag-aral na siya sa Amerika. Pagkatapos, after ng graduation niya sa Amerika, na-absorb na kagad siya sa New York. At tapos, pagkatapos doon na siya, nakatatlong jobs na siya sa New York, tapos nag-asawa na. Oo. Yun. Oo. Nag-asawa na siya ng American, ganun. So, doon na siya. Yung ganun. So, noong una, nalulungkot talaga ako. Sabi nga nila doon sa kwarto, do not go to the room. Because? Kasi malulungkot ka eh. Malulungkot ka talaga. Pero after a while, I got used to it. And I kept myself busy. And I work also for our office. Yeah. I just make sure that I am not idle. Busy ka dapat lagi. No? Busy ka lagi. Pero nung early part ng kumbaga early months and years na nawalay siya sa'yo, talagang medyo mahirap yun, yung time. Oo, mahirap. Kasi, nung hinatid ko siya sa Notre Dame, hindi ako umuwi kagad. Nag-Las Vegas ako. Kasi birthday ko noon, 50th birthday ko. Punta ako, hinatid ko siya sa Notre Dame. Mag-50th birthday ako, sabi ko sa asawa ko, pwede ba wag muna ako umuwi? Punta na lang ako Las Vegas, doon ako mag-50th birthday. Oo. So doon, nag-party kami nila Lani Misalucha. Sabi nandun, nagpunta siya sa punta siya sa party ko, gano'n. Nakita kami ng mga classmates ko, yung mga ate ko, pumunta sila Las Vegas. Nag-Las Vegas kami kasi talagang lungkot ako. Noon. So, yun, after that, pag-uwi ko dito, sabi ko, hindi pwedeng malungkot ako na lagi ako malungkot. I have to do something. Yung ganon. Tama-tama naman, yung sabi nung husband ko, tumulong ka na dito sa office. Para araw-araw, may ginagawa ka. Tama. Ayun, so tumutulong naman ako sa office. Salingket lang naman ako doon. Tapos eventually, natuto na rin ako na kung anong ginagawa sa office, ganyan. Up to now. Tapos ginawa nga akong label head ng Inspire Music. So hand in hand, I work in our office. Tapos I also work as label head of ABS-CBN, Inspire Music. And then I have my shows. Nagsishows pa rin ako. Grabe, busy tapos, ka pa rin, no? Nag-ano pa rin ako, nagpo-produce ako ng songs. So, ang dami ko pa rin ginagawa. Kaya nalilibang ka rin, no? Oo. Kasi ang pinakamahirap talaga, Julius, yung being idle. Kasi yung idle mind is the playground of the devil. Pag wala kang ginagawa, diyan ka aatakihin ng devil. Nasasabihin siya, wala kang ginagawa, wala ka ng kwenta, ganito na, wala, ma-depress ka, hindi ko ini-entertain yan. So, pag may nagtatanong sa akin, yung minsan tumutulong kami sa mga nade-depress, ganyan, ang lagi ko lang sinasabi sa kanila, keep yourself busy and always pray. Pray ka lagi. Kasi yan ang ayaw ng devil yan. Nagpe-pray ka. Oo. Saka ang pinakaayaw ng devil, nag-rosary ka. Yun. Takot na takot ang devil kay Mama Mary. Yun. Kaya sabi ko, like ka mag-rosary, like ka magdadasal. Yun. Kailang, as much as you are protecting your emotions and your personal being, yung ganon, spiritually, you have to take care of yourself also. Okay. Tell us about this character. This is Luce. Yeah. Yun. So, Okay. si Luce, so meron siyang, pilgrim siya. So, ito yung mask
mascot ng Vatican. Yun. So, pilgrim siya, kaya siya naka-raincoat to protect herself from the weather. Yung gano'n, tas meron siyang tungkod, meron siyang crucifix, yan. Cute. So, yan ang ano niya. Tas meron siyang putik-putik dito, nakikita niya, putik yan eh. Putik-putik. Putik-putik yan kasi pilgrim siya, nagpupunta siya sa bawat simbahan, ganyan. Yon, para to proclaim the word of God. And true enough, that is what I do also. Through my songs, di ba? Di ba yung sabi nga nila yung, For God so loved the world, di ba? Ano yun eh? John 3:16 yan eh, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but shall have eternal life. You tell the world of His love, doon kinuha ni Tina Bilamide yun eh. Kinuha, no? Oo, yun. At iba-ibang colors, no? Saan makakabili niyan, Jamie? Ganda naman. Okay. Meron ito sa St. Paul, sa St. Paul Bagtikan. Yon. Meron din sa Manila Cathedral, ganoon. And meron din sa Mount Carmel Church here in Broadway. Ayun. Yun. So may mga shirts, may mga dolls, ganoon. When you see this is luce, meaning light. Light. Thank you so much, Jamie. Anong ang mensahe pwede mong iparating sa mga viewers natin ngayong Holy Week? Anong gusto mong maalala nila lagi? That always pray, not only during Holy Week, yung ganon. Yeah. And we should hear Mass, especially participate in the Mass. Yung pag sinasabi nila na, di ba, we should worship God, di ba? So pag merong kumakanta, kasi that's my forte, di ba? I sing for the Lord. Yun yung message ko, na don't make it just community singing. Make it your own song. Wag yung hayaan na yung choir lang ang kumakanta. Kailangan kayo kumakanta din. Because that is our way of worshiping God. And sana, yung mga nagsisimba, gusto kong sana wag kayong magsi-cellphone, yung ganon. Especially the Holy Eucharist, kapag pag nandiyan na, sa offertory na, ganyan, always remember that is Jesus. Yung ganon. Na si Jesus yun, hindi yun lang basta-basta pare. Because the priest is a representation of Jesus Christ. Yun. So magmuni-muni tayo ngayong Semana Santa, magdasal tayo, at pagdasal natin hindi lang ang ating mga pamilya, kundi ang buong Pilipinas, ang buong mundo. And always believe that there is eternal life. Yung ganon. So, pagdating ng panahon, isipin natin na makakasama natin ang Panginoon. So, habang nandito tayo, do your job. Di ba? Kasi ano lang tayo dito, this is only a transition, di ba? Ang mundo natin parang dumadaan lang tayo dito. And after this, there is eternal life. Yeah. So, habang nandito pa, gawin mo na yung pwede mong gawin para sa kapwa mo. Yun. Well said. Thank you so much, Jamie Thank you Rivera. so Thank much. you. Thank you. Thank you, Inspirational diva, Jamie Rivera. Yan, babukap. Ako, babe. Oh no, yun ikaw. Oo nga. Ay, inalungkot niya na yan. Ay, kinuha yung friend natin. Uy, kinuha. Kaloko ka. Pakita mo. Ito yung naamoy niya sa bag. Ayan o, yung tira ko kaninang lunch na may spam tsaka egg. Pwede sa kanila. Hey guys! Alam niyo, ilang beses na kami nakabalik dito, balik-balik, at nakapasyal sa Japan. Pero first time namin pumunta dito sa Nara Park. Papo! Yes, para sa ating segment na pinamagatang Dear Mamu and Papu. Dear Mamu and Papu. Dear. Dear Mamu and Papu. Kasi maraming deer dito. Dude, bawal. Julius and Tintin would like to thank the following. Pure Gold, always panalo. David Salon, wherever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you.
Raja Travel Corporation, with you on your journey. With Cologne Love Mist. To order, message TonyBBabaw@gmail.com. Enagic from Japan, Kangen water machine.